pero hindi po natin magiging batayan. Si kapatid ka na ganito, di ba? Yun pa ang nangaral sa akin ay tumalikod sa pananampalataya. Ay ano pa kaya ako sa ngayon na ako po'y inaralan niya lamang, di ba? Hindi po ganun yung magiging pananaw po natin. Bagos ang commitment po natin ay sa Panginoong Diyos, di ba? Yan. Ito po yung palaala ni Apostol Santiago noon po sa mga kapatid sa pananampalataya nung kapanahunan nila. Ito po yung kanyang sulat. Ito po yung kanyang encouragement, di ba? Paghihikayat, ito pong sinasabi. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at uli. Ano pong ibig sabihin dito? Dito sa metaphorical statement na sinasabi po ni Santiago, di ba? Tayo nga po, di ba, kapag tayo po ay nag-aaral sa kolehiyo, nagtitiis tayo ng 4 na taon para makamit po natin yung isang bagay, yung diploma para po tayo magkaroon ng trabaho. Paano pa po kaya yung tinatawag po natin pananampalataya? Ano pong hinahangad po natin kung bakit po tayo ay nagtitiis at ipinaglalaban yung ating mga pananampalataya? Diba? Ito po yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga tagasunod na hanggang po sa atin sa ngayon ay inaasam po natin. Diba? Inaabot na po tayo ng ilang taon sa paglilingkod po natin. Ilang pagsubok na ang naranasan po natin bilang mga lingkod, diba? Ng Panginoong Diyos. Anumang suliranin man po yan sa pamilya, kapatid sa pananampalataya, kaibigan po natin. Diba? Tayo po ay naririto at tayo po ay nagpapatuloy ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Nandiyan na po yung problema eh. May pagkakataon nga, diba? Nung una, abay, ganun po kayo kasigasig sa pananampalataya ninyo bilang mag-asawa. Abay, sinubok po ng problema at suliranin nung isang araw. Abay, si lalaki na lang ang nanglilingkod. Yung asawang babae, hindi na ano po. Ang nangyari, di ba? Yan po yung sinasabing susubukin yung pananampalataya ng isang tao na magkakaroon po ng iba't ibang suliranin sa kanilang pananampalataya. Abay, yung sunod na araw, pati yung asawa, lalaki ay wala na rin. Bakit? Nahikayat na rin po ng asawa na hindi na po maglingkod. Bakit ang commitment po ba natin ng ating paglilingkod ay sa ating mga asawa? Ang kaligtasan po ba natin ang magbibigay yung ating asawa kung ayaw niyang maglingkod? Di ba? Diba? Palalahanan po natin kung ayaw niya, ayaw na rin po natin. Hindi po ganon. Diba? Ang commitment po at pagtitiis po natin ng ating pakikipaglaban ng ating pananampalataya ay para sa Diyos at hindi po sa kung kanino man. Diba? Nagkakaroon ng suliranin ang magulang sa anak. Diba? Nagkakaroon ng suliranin ang magkakapatid sa pananampalataya. Diba? Bakit nakasali po yung kaligtasan po natin sa kanila? Diba po hindi? Sapagkat ang commitment po natin ay sa Panginoong Diyos. Kung may mga kapatid man po tayo sa pananampalataya, diba? Na nagkakaroon po ng suliranin, yan, palalahanan po natin, yun po yung may tutulong po natin sa kanila. Yan, magpalalahanan po tayo. O kung baka tayo din po ay nangaliligaw, hindi lamang po sila. Yan, ayusin po natin. Sapagkat isa po yan sa nagiging suliranin noon nung kapanahunan po ni Apostol Pablo. Unang-una niya pong binanggit yan sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Yung pagkakaroon ng divisyon at pagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan sa loob po ng iglesia. Diba? Yan, tuloy po tayo. Yan po ay pagsubok sa loob ng iglesia na dapat po nating mapagtiisan at mapaglabanan. Diba? Isang tabi po natin yung mga bagay-bagay na hindi po nakabubuti sa loob ng iglesia. Tuloy po tayo. Yun po ang una pong sinabi ni Santiago sa kanilang pagtiisan ninyong mga kapatid. Diba? Yan, nahalin tulad pa ni Apostol Pablo kung yung magsasaka nga. Encounter po na din po yan yung paghalin tulad ni Apostol Pablo. Sapagkat ako din po ay anak na isang magsasaka, may mga pagkakataon na halos abutin ka na ng umaga, mag-aantay ka ng tubig doon sa tubigan mo para lamang mapunan or mapuno ng tubig yung tubigan mo na kailangan mong bantayan kasi baka kinabukasan, anong nangyari? Kinuha na ng katabi na yung tubig ng tubigan mo na dapat ay kinabukasan.
magsasabog ka naman ng abuna, walang tubig yung tubigan mo. Mag-aantay ka, magtitiis ka, di ba? Ng puyat para po mapuna ng tubig yung tubigan mo. Paano pa po yung usaping pang-spiritual o pananampalataya? Pagtiisan mo rin, sabi po ni Santiago. Tuloy po tayo. Yan. Ano pa? Chapter 5 verse 8. Magtiis din naman kayo. Yan. Kalakip ng pagtitiis, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso ay pagpusong mamon. Diba? Kunting aral lang. Abay, parang ako yata ang pinapakinggan ni kapatid. Ayun, kinabukasan, sunod na araw, wala na sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Yung sinasabi, sabi ni Brother Nahum kanina, yan, nakakasakit ang salita ng Diyos, lalo na kung totoo. Totoo po ang salita ng Diyos. Dalawang klase po yung nasasaktan. Diba? Yung nasasaktan na tumatanggap ng katotohanan at nasasaktan na hindi tumatanggap ng katotohanan. Nangyari po yan sa bayan ng Israel. Diba? Napakinggan ng ilang mga Hudyo nung ipinapangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Nasektan ang kanilang puso. Sila'y nagsisi at tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. At sila po'y naging Kristiyano. Diba? At itong ilan naman sa bahagi ng mga Hudyo ay nasaktan din sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ang kanilang ginawa? Abay, itong mga apostol ay gusto pang patayin dahil sa pangangaral ng katotohanan. Diba? Maski po sa atin sa ngayon, abay, magtataka po tayo. Nagalit na po doon sa preacher, pakiramdam po kasi nung nakikinig. Kasi nagtuturo ng katotohanan yung preacher. Ay parang ako naman yata ang pinapakinggan ito. Abay, nahiyan mo po doon sa preacher. Kinabukasan, o susunod na mga araw, yan, hindi na po dumalo ng pagkakatipon. Bakit po? Ano pong saloobin niya? Akala niya po, siya po yung pinaparinggan. Hindi po nang ganun. Ibig sabihin po nung itinatama po tayo ng salita ng Diyos. Ano pong gusto po natin? Yung aral ang susunod sa atin o tayo po yung susunod sa aral. Diba? Yan. Yun po yung gustong iparating. No? Ni Santiago na hindi lamang kayo mag-is, pagtibayin nyo pa. Yan, naway magkaroon pa ng pundasyon ng inyong pananampalataya. Hindi yung sa maliit na pagsubok lamang sa pananampalataya. Diba? Buwal na. Diba? Yan, kaya tayo po mga kapatid na narito sa umagang ito, ito po'y pinagtalagahan po natin bilang mga Kristiyano. Yan, wala pa man po ang araw ng unang araw ng Sanlinggo, ay inilaan na po natin ang araw at ang oras nito para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan, ito din po ay pinaglalakipan na pagtitiis. Diba? Minsan sasabihin po ng mga Diyos na masakit ng right mo, pagtiisan mo. Diba? Sapagkat nagtatakda naman ang Panginoong Diyos ng ng kapahingahan po sa atin, ng ating physical na pangangatawan. Yan, may topic na rin po yan dati ng dating mga ngaral. At aabutin tayo sa puntong na tayo din po ay papahingahin ng Panginoong Diyos sa ating physical na kahirapan. Diba? Yan, kahit sino naman ay hindi ayaw namang mabuhay na walang hanggan. Ito kung katawang itong may kasiraan ay mananatili sa atin. Ay kahit ako hindi, ikaw ba naman pasakitan ng rayuma habang buhay? Sabihin mo na, Panginoong Diyos, kunin nyo na po ako sa ngayon. Ang sakit talaga ng rayuma ko. Diba? Yan, tuloy po tayo. Ito po yung pinagtitiisan po natin at pinapatibay po natin ang ating mga pananampalataya gamit po ang salita ng Diyos katulad po nung ibinahagi ng kapatid na Nahum. Yan po ang isa sa mga tagubilin ni Apostol Santiago sa kanyang mga sinusulatan ng mga Kristiyano noon. Ano pa? Huwag kayong mga gupasalaan. Yan, huwag kayong magkasamaan ng loob. Yan. Bakit? Yan. Mga kapatid, laban sa isa't isa upang kayo'y huwag mahatulan na rin po na nakatayo sa harapan ng pinto. Sa totoo lang po, isa po sa mabigat na naging suliranin noon sa Korinto yung pagkakaroon po ng pagkabaha-bahagi. Biga po tayo yung mga magkakapatid sa pananampalataya. Diba? Yun po ang isa sa basahin nyo po mga kapatid. Yun po ang unang binuksan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Ano po yung pagkakaroon po ng division at pagkabaha-bahagi. Nawa! Yan, yung mga kapatid po natin sa pananampalataya, hindi man po natin kasama sa ngayon. Nawa po ipagpatuloy pa rin nila yung paglilingkod nila sa Panginoong Diyos. Ano man ang tungkulin po nila sa iglesia. Diba? Ipagpatuloy nila sapagkat ang commitment po nila ay sa Panginoong Diyos. Ay tayo po. Tayo din po yung commitment po sa Panginoong Diyos. Ipagpatuloy din po natin ang paglilingkod natin
sa Panginoong Diyos. Di ba?